Hindi nga namin nakasama sa pagsalubong ng bagong taon dito sa bukid itong pamilya namin. Pero nakasama naman namin sila bago ngayong araw ng bagong taon. Marami din talaga akong plano para sa Pasko at bagong taon. Kaso nga lang, alam nyo naman pag kulang nga sa budget ay hindi rin talaga natin basta-basta magagawa o matutupad yung mga plano natin. Ewan ko ba kung bakit natataon nga palagi na kung kailan kailangan natin ng pera ay doon naman tayo kakapusin. Mabuti na lang din talaga nung araw na ito kahit papano ay nagplano naman yung ilan sa mga kapatid ko para magsama-sama nga kami dito. At yung ilan naman sa kanila ay may dala namang handa para may pagsalu-saluhan naman kami nung araw na to. Siguro nga dahil nung huling taon ay napakarami nga nating pinagdaanan kaya ngayon ay nagigipit nga tayo. Pero sabi ko nga sa sarili ko na kapag nakaluwag-luwag nga kami ay babawi nga tayo. Hindi naman talaga importante kung marami nga tayong handa o kakaunti sa araw ng Pasko at bagong taon dahil araw-araw naman ay pwede nating gawing Pasko. Kaya araw-araw ay pwede rin tayong bumawi. Ang importante ay masaya tayo at kasama natin ang pamilya natin. Medyo maulan din nung araw na ito kaya medyo nahirapan nga din kami sa pagluluto dito sa labas ng kubo. Buti na lang din talaga ay may nagpahiram nga ng tolda kaya kahit papano ay may nagsilbing bubong nga namin dito sa labas para dito na nga lang kami magluto. Bali nagprito nga lang kami ng isda tapos nagsigang na rin kami gamit ang kamyas o diba napakasarap nga niya, natural ang pang-asim na ginamit. Tapos kahoy pa nga ang ginamit na panluto. Talaga namang mapapasarap nga ang handa nyo kahit ganito nga lang. Lalo na ang makakasalo mo ay ang pamilya mo na matagal mong hindi nakasama. Tignan nyo tong pamangkin ko na si Yishin. Kung naalala nyo nga yung in-upload ko na video nung bumabagyo tapos lumilikas kami. Siya nga yung baby noon. Napakaliit niya pa nga doon. Pero ngayon ang taba-taba na nga niya. Napakabilis lang din ng panahon. Parang kailan lang ay makikita na din nating naglalakad yan at makikipag-agawan sa mga pagkaing pinagsasaluhan natin. Ito talaga yung unang araw na napakarami nga namin dito kaya ito rin yung unang araw na mapupuno nga itong kubo. Tignan nyo naman dito sa kwarto hanggang sa taas na higaan ay meron nga din ditong mga bata. At paano ba naman sa dami ng mga pamangkin ko tapos nadagdagan pa nga ng mga apo kaya talagang hindi nga rin sila kakasya dito sa kubo. Lalo na siguro pag nakumpleto pa nga yan sila. Nung araw kasi na yan ay hindi nga sila kumpleto, halos kumalahati pa nga lang. Sayang nga lang at wala yung iba, mas magiging masaya sana ang banding namin nung araw na to. Ang pamilya kasi talaga namin kahit napakarami namin ay bibihira nga lang din kami magsama-sama ng ganito. Kaya talaga namang sinusulit nga namin pag nataon na nagsasama-sama nga kami. Isa rin talaga sa pinakamasarap na makabanding natin ay ang pamilya natin kahit minsan ay nag-aalitan. Syempre kahit ano namang mangyari ay sila at sila pa rin ang uuwian natin. Na kahit ano mang mangyari ay kayo at kayo pa rin ang magdadamayan. Kaya palagi nating pipiliin sa mga ganitong pagkakataon na nakakasama natin sila ay pipiliin natin palagi na maging masaya. Palagi nating susulitin yung bawat oras na nakakasama natin sila. Dahil yung mga ganitong pagkakataon sa pamilya natin ay hindi nga ito matutumbasan ng kahit anumang bagay. Bali naglaga nga lang din pala kami ng sigarilyas o diba napakasarap nga niyan. Isasoso nga lang namin yan sa bagoong na may kalamansi. Talagang mapaparami na rin kami niyan ng kanin. Tapos dahil marami na namang talbos itong mga tanim kong alugbati dito sa palibot ng kubo kaya ito pinagkukuhanan ko na nga at isasabay ko nga ito sa nilalaga kong sigarilyas. Isa nga sa mga pamangkin ko na nandito ay nilalagnat. Kaya nga ito, papainumin na nga sana siya ng mami niya ng gamot. Kaso nga lang ay hindi nga siya yata sanay uminom. Kaya ito, nag-iiyak nga dyan. Kaya ayan, sinubukan nga namin na ako nga magpainom ng gamot sa kanya. Baka sakaling mapilit namin. Ayun, sa wakas naman kahit papano ay nainom niya naman yung gamot. Hindi talaga lahat ng anak natin ay mapapainom natin agad-agad ng gamot. Dahil syempre, iba-iba nga din ang lasa ng mga gamot nila. Yung iba nga ay matamis o kaya naman ay maasim. Tapos meron nga din mapait na gamot. Tapos syempre kapag nilalagnat nga tayo ay nag-iiba nga din yung panlasa natin. Kaya minsan ay nahihirapan din tayong uminom ng gamot. Lalo na nga kapag mga bata talagang mahirap pa yan painumin ng gamot. Eh kung hindi nga lang natin sila uutuin, eh talagang mahihirapan nga tayong painumin sila ng gamot.
Naglagay na nga lang din kami dito ng tolda sa harap ng kubo para naman kahit papano kapag lumakas yung ulan ay may masilungan nga din yung iba. Sa mga oras nga na ito ay nakaluto na rin kami kaya konti na lang din ay kakain na nga kami. Ito nga ate ko, akala niya nga siguro ay picture nga lang ito kaya tignan nyo naman kung ano-ano ang ginagawa nga dyan. Ang mga Pilipino talaga ay hindi mawawala ang pagiging maparaan para makatipid tayo. Kaya ayan yung ate ko ang ginagawa niya nga dyan ay nilalagyan niya ng plastic yung paper plate. Para daw mamaya kapag kakain ulit kami, pwede pa nga namin gamitin yung paper plate. Kaya pagtapos namin kumain ay tatanggalin lang namin yung plastic. Siyempre bago tayo kumain dapat ay pinagpapasalamat natin ito para sa mga susunod na pagsasaluhan natin ay mas marami ang ibibigay sa atin. Paano ba yan? Kakain na kami kaya tara sabayan nyo kami. Lahat talaga ng makikita nyong bata dito sa video na to ay pamangkin ko nga yan. Tapos yung iba naman sa mga baby ay apo ko na yun. Kumbaga anak na nga yun ng mga pamangkin ko. O diba, napakarami nga yan. Pero tingnan nyo naman, napakasaya nga kapag nagsasama-sama. Yun nga yung kagandahan pag marami kayo. Lalo na kapag may problema nga ang ganito kalaking pamilya. Marami nga lang din magtutulong-tulungan kaya mapapagaan nga lang din kung ano man yung problemang pinagdadaanan nyo. Dahil minsan nga lang ito maganap sa pamilya namin, kaya magpapaabot na nga din sila dito ng gabi para matagal-tagal pa nga namin makakasama ang bawat isa. Kaya pagkatapos namin kumain ng pananghalian ay agad-agad na din nilang inasikaso yung mga kakailanganin para sa lulutuin naming sopas. O diba, saktong-sakto nga yan ngayon dahil maulan, masarap ng humigop ng mainit na sabaw. Nung kinagabihan naman ay nagluto nga rin sila ng pansit habang may kumakanta na nga din dito. At ito na mga pamangkin ko ay tamang sayaw lang din dito. O diba, ang sasaya nga nila, ganyan nga yan sila pag nagsasama-sama magpipinsan, masaya na magulo. At tignan nyo naman itong baby Yishin namin dito, palaban nga din sa puyatan. Siguro kaya nga siya gising na gising ng mga oras na yan ay gustong-gusto nga niyan ng music. Ito namang ate ko ay tamang kanta lang din dito, at ito namang mga pamangkin ko, tamang laro lang din sila dito. Tignan nyo, paikot-ikot nga sila dyan, ganyan nga yung nilalaro nila. Ganyan nga yung mga pamangkin ko pag napupunta dito sa bukid, parang nakawala nga sila sa hawla, talagang ini-enjoy nga rin nila itong bukid. Ito namang isa kong ate, abalang-abala nga rin dito sa pagluluto nga nitong sopas. O diba, napakasarap nga niyan higupin, saktong-sakto, maulan.
Bali, nagdagto nga din sila papa ng saging, kaso nga lang ay hindi ko na rin na videohan, pero ito nga yung finished product nila. O, diba? Napakasarap nga din yan. Saktong-sakto nga yan sa kape. Dahil tapos na nga lutuin yung pansit at sopas, kaya ayan, kakain na nga din kami. Bali, ito na nga yung magsisilbing hapunan din namin. Dahil marami nga kaming bata dito, kaya kapag kakain nga kami, ganito yung ginagawa namin. Bali, kami na nga lang din yung kumukuha ng pagkain nila, tapos pila-pila na nga lang din sila. O, diba? Para hindi nga magulo, parang nagpapapiding lang. Yung mga pamangkin ko na yan ay mapapakain lang din namin yan kahit anong handa meron kami, dahil sanay nga lang din yan sila sa mga simpleng pagkain. Nung mga oras nga na ito, siguro mga 10 na nga din ito ng gabi, kaya gumagayak na nga din sila para sa pag-uwi nila. Kaya itong pamangkin ko ay binuhat ko na nga din dahil siguradong mamimiss ko nga na naman ito. Meron nga din isa pang baby dito na anak nga ng pamangkin ko, kasama niya nga din, kaya apo ko na nga din ito. Bali, newborn nga lang din ito, kaya baby pa nga. Tignan niyo naman, ipapakita namin sa inyo. Bali, 6 nga yung daliri niya sa isang kamay. Nung nakita ko nga ito ay cute na cute nga ako, nakakatuwa lang makita. Pero nung nakita ko nga din ito ay may part nga din na naiiyak ako, dahil bigla ko nga naisip na kapag laki nga nitong apo ko ay hindi nga maiiwasan na husgahan siya dahil sobrang nga yung daliri niya sa kamay. Pero syempre dapat maging thankful pa rin kami dahil ibinigay nga ito ni Lord sa apo ko. Alam nyo, may isa pang malaking problema na pinagdadaanan itong apo ko. Siguro nga ay pahapyaw lang muna ito dito sa vlog ko. Dahil ngayon ko lang naman siya na videohan at ngayon ko lang rin nalaman yung sitwasyon niya na yun. Itong apo ko nga na ito ay isinilang na walang butas kung saan dapat lumalabas yung dumi niya. Ang pagkakaalam ko nga ay mahina rin siya nung inilabas. Kaya sa ngayon ay nagpapalakas muna. Bali pang samantala ang nilalabasan nga lang muna ng dumi niya ay binutasan nga muna yung tagiliran niya. Ang sabi nga daw ng doktor ay kinakailangan siyang operahan para magkaroon nga daw ng butas yung dapat na nilalabasan ng dumi niya. Pero sa ngayon ay kinakailangan niya daw muna magpalakas bago siya operahan para kayanin niya nga daw. Kaya humihiling po ako ng prayer para sa apo ko. Pauwi na nga rin sila ng mga oras na ito, kaya hanggang dito na nga lang din po muna ang video. Masyadong mahaba na rin itong video namin, kaya maraming salamat po sa mga naglaan ng oras para tapusin itong panoorin.